Hallelujah. Good evening, church. Let's all rise and worship Him. Hallelujah. Oh, we worship You. We give You praise. Have Your way in this place. Oh, Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through Your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is saving to darkness. You rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Oh, we believe in Your name, have Your way. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is saving. Descended into darkness, You rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that
believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, we believe in your name alone. Just have your way. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, come move in this place. Hallelujah. Oh, we worship you. Exalted God. Hallelujah. Hallelujah, we bless you. We worship you. And we give you our praise, Jesus. We worship you, Lord. We believe in you. We believe in you, Lord. Have your way, have your way, have your way, Lord. We worship you. Yes, we worship you, Lord. Hallelujah. Can we just take time to pray in the Spirit? Hallelujah. Kibla, nasa kibla aski. Wala bakara labas sa ribekiri, bababakani. Yara bakura labos sutra ribekiri handi. Yara bakura labos sukura labani. Yara bekiri ala labaturu mukura namani ribe. Yara bekiri ala labas sikiri. Uri yamini amakura nab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 
Bilang Diyos, sa gabing ito, gusto namin palaging ma-establish, Panginoon, yung paniniwala at pananampalataya at pagtitiwala lamang sa iyo. Binigay mo ang lahat-lahat para sa amin, para makapagpatuloy kami sa buhay na ito na hindi kami magagapi at hindi lulubog, kundi aangat at magwawagi. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming pinatutunguhan, sinasamahan, tinutulungan sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw ang nagsusustain sa amin, ikaw ang nagpipreserve sa amin. Salamat po, araw-araw, milagro po ang buhay na ito. Salamat araw-araw, masaganang biyaya mo ang aming nararanasan. Kaya patuloy kami magpapasakop sa iyo, O Diyos. Magkaroon kami ng puso na nakatuon lang sa iyo. Hindi namin pagkakait, hindi namin pagpapalit ang aming pakikipag-isa sa iyo. Kaya ito lang ang kumpleto at alam namin hindi po kami talo sa buhay. Salamat, O Diyos, sa gabing ito na magkakasama kami. Alam namin, kasama rin namin ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu para tulungan kaming maunawaan ang iyong kalooban para sa aming lahat. Sa aming pagsasama-sama, kung meron kami mga kasalanan na gawa laban sa iyo, we ask for forgiveness, God. Patawarin mo po kami at linisin mo kami ngayon ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus.
Manguna ka, Banal na Espiritu, puspusin mo po ang bawat isa. Ang aming mong kung mga bagay na pag-uusapan patungkol sa iyong mga salita ay hindi po mababaliwala, kundi ito po'y patuloy na manunood sa aming mga kaibuturan, ng mga buhay po namin ay patuloy na magbabago at ito po'y magdudulot ng kaluwalhatian, kapurihan sa iyong banal na pangalan. Samahan mo kami, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang gabing ito. Alam namin hindi po masasayang dahil kasama ka namin. Thank you, Lord, for the blessings that we will be receiving from you. Thank you, Lord, for being with us. Thank you for the people whom you have brought. And I believe, Lord God, you will be ministering us. You will be ministering to us. And we will be ministering to you as well. And all the things that we will do, ang lahat ng ito ay gusto lang namin bigyan ka ng parangal, madakila, maitaas ka sa aming mga buhay. At syempre, bibigyan namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, O Diyos. Salamat sa pinagpalang gabi. Salamat sa pagsasama sa amang ito. Salamat sa pangunguna mo, O Diyos. Pinagpala mo ang gabing ito at binuhos mo ng iyong presensya sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Good evening, church. Well, bago po kayo siguro magsiupo, kamayan nyo lang po ang bawat isa. Bumustahan. Hallelujah. Magandang gabi po. Good evening. Good evening, good evening, good evening. Okay, so welcome to our midweek service dito po sa LPBC, Life and Peace Believers Community. At ito po ang huling Wednesday ng buwan ng Nobyembre. Papasok na bukas, sa susunod na bukas ang Disyembre. Yan, okay. So we are on the last. Bukas 30 na eh. O, 30 na bukas. So, nag-holiday na ng Lunes, kaya may pasok bukas. Okay, so, paalala lang sa mga nag-i-e-bike. Nagkakahulian na sa Binyang. Ano na ngayon? Pinakinggan ko yung live ni Sir Mitra. Ramon Mitra ba yun? Ramon Lim? Mitra Lim. Romel pala. So, may mga categories po yung mga e-bikes. Level 1 o L1 hanggang L7 yata yan. Pero alam ko yung L4 hanggang L7, yung po yung kinukuhanan ng lisensya at permit or registration. Pero yung po yata yung mga pwede sa highway. Yung electric motorbike. Tsaka yung mga pang-deliver. Pero iba yata pang lang eh. Barangay roads, private roads. Tawid-tawid lang. So, mainam na rin kasi na-regulate siya. Kasi sa totoo lang, na siya naging cost na ng traffic. Buti nga, wala sa expressway niyan eh. Wala sa expressway yan, talaga marami magre-reklamo. Mainam na nagkakaroon ng mga regulations, no? So, very, healthy naman yan para sa lahat. So, yun. At, ingat-ingat lang. Marami tayong kapatid na nag-i-e-bike. So, kung kayo nanonood ngayon, okay, wag na kayong dumaan sa National Road. Kung nandiyan lang kayo, pwede naman kayo, San Antonio lang. Pwede naman tatawid lang kayo papunta rito. Wala namang problema yun kung dyan lang. Pero kung sabi mong pupunta ka dito,
galing ka dito, pupunta ka sa Santa Rosa, pupunta ka ng ng Perpetual, palayo na, basta yung distance parang may na rin siya gaano kalayo. So, yun, i-regulate lang. Mainam yan. At alam ko, yung ating bagong Chief of Police dito sa Binyan, may proposal na magkakaroon ng mga signs, road signs, additional road signs with regards sa helmet zone at no helmet zone para sa mga may motor naman. Kasi ganun din, helmet zone siyempre yung National Highway. Pero yung mga private subdivision, no helmet zone yan. So medyo magkakaroon na rin ng ganyan road signs. Isa lang sa mga mga proposals na maganda. Maganda rin kasi kapag may helmet kasi, dito lang sila pwedeng bumiyahe na may helmet sa National Highway. Pag no helmet, at least, medyo mangingilag yung mga gagawa ng kalokohan, no? Dahil sila, exposed sila eh. So, rin yan, mga proposal para sa pagbabago ng regulations dito sa Binyang. Okay, so, papasok tayo ng panibagong buwan. At definitely, may ilan tayong mga gawain na naka-line up. So, yung unang-una, siyempre sa December 9, na po natin yung ating prayer and fasting. Yan. Prayer and fasting from 6 in the morning hanggang 6 in the evening. So ito po ay water only. Okay, water only. So we all wanted you to be here. Not necessarily the whole day. But if you can, if you wanted to, you are free to come. At we will definitely have a wonderful time to agree with one another in prayers, and also at the same time encourage us with words, mga salita ng Panginoon na alam ko makakatulong sa ating lahat. But we will definitely stay to pray and declare and agree. Okay, so yan po ay from 6 in the morning hanggang 6 in the evening, December 9. And then, come December 15 will be our Thanksgiving party. Okay, so yung details niyan, ma-announce po natin siguro after tong Sunday. May po natin kung ano yung meron sa December 15. Ito po ay alas 6 ng gabi, Friday night. So we encourage our family, LPBC family, to be a part. So ngayon, sabi ko nga, nabanggit ko, let it just be us. Okay? Tayo-tayo lang muna. Ibig sabihin, wag na tayo magdala ng anumang sabit. Tayo lang, we bring our own. Okay ba? Ilalagay ko naman sa chat group natin yan. Kung ano yung mga dapat para sa atin sa araw na ito. Okay? That will be Thanksgiving party para sa buong LPBC Church. Okay? And then, ang mga services po natin, ang 24 and 31 will be 10 a.m. Okay, linggo po yan, dahil yan araw na yan ay linggo. Alas 10 po na umaga gagawin, para hindi po masyadong maga-maga naman. Lang tayo ng konti, adjust lang ng 1 oras pababa. So, December 24 and 31. And then, December 27, wala pong midweek service. Okay? So, yan po yung mga paalala sa atin. At doon sa mga, I don't know, wala pa tayong schedule doon sa equippers, with regards to sa mga Zoom. Wala pa, So doon sa mga naka-attend nung November, kailan yun? 16? Yung discipleship. So I strongly encourage you, magkakaroon tayo ng mga follow-up via Zoom na siya. Pero kasama nyo pa rin kami. Normally, it will be on Tuesdays, 7 p.m. via Zoom. Okay, via Zoom siya. Tapos,
kasama rin kami, sasama rin kami doon para at least makita nyo kung ano ba yung dapat para sa atin as a church now. Ano yung ating, kumbaga, operation as a church. Okay? So, I think meron dyan mga topic na, yung discipleship, meron pa rin yun. And then, another one is yung armor bearer. Malaking bagay po yung malaman natin ano ba yung part natin as nagsiserve sa Panginoon. Okay? So, it will be disseminated yung information via Zoom. Okay, mag-alala, wala po yatang bayad yun. May bayad ba yun? May fee yata yung armor bearer. Pero yung discipleship, libre yun. Okay, yun lang. Armor bearer lang naman ang may bayad. Pero yung discipleship, 2 Tuesdays yata yun next month. So, antabayanan nyo po yun via Zoom, 7 p.m. Tuesdays. Okay, so, ano pa ba? Kalimutan ko. Naghahanap pa rin tayo ng venue para sa ating Summer Saya. Ang hirap mag-decide kung saan ang ating Summer Saya. Pero we'll definitely do this by June. And weekends, Sabado, Linggo, doon na tayo. Okay ba? Yung ganon. 2 araw, o yung pangatlong araw, uwian na. Pwede naman, Pwede tayong 3 days, 2 nights. Kasi kung Linggo, hanggang Linggo tayo ng gabi, pwede na rin umuwi ng Linggo ng gabi kung gusto nyo. Pero you wanted to stay, then you can stay. But we encourage everyone to be a part of this. So, mid-year, next year, 2024. Okay? Yun po yung mga paalala sa atin para hindi po natin makalimutan. Now, I will continue with what I'm sharing with everyone every Wednesday, yung ating principles of God's kingdom. Okay, last Wednesday we have talked about kung ano yung mga gobyernong itinayo ng tao. No, yung mga palasak sa atin o familiar sa ating mga government, type of government that was formed by men. So, nandiyan yung feudalism, dictatorship, communism, socialism, democracy. So, somehow, pwede nating isipin na mga, ito yung naging nakagas na natin, naabutan natin. And we have known kung ano yung downside ng mga ito. So sa feudalism, ang landlord o yung may-ari ng lupa ang siyang makapangyarihan. Sa dictatorship, parang ganun din, siya lang talaga ang masusunod, wala nang iba. And we know there are several stories in our history with regards to this dictatorship. So, well-known dyan, siyempre, si Hitler. Di ba? Well-known si Hitler sa dictatorship. So, siya lang talaga nasusunod. And ngayon, merong ngayon na nagra-rise up in North Korea naman, Ganon din. So, we may be at times identifying the types of government na nakikita natin ngayon, na-observe natin ngayon. But this Wednesday, this night, gusto ko po sanang dalhin tayo doon sa kalooban ng Panginoon na maibalik ang hari at ang kaharian sa ating lahat. Which is, I know, gustong-gusto ng Panginoon na ito talaga makapangyari sa panahon natin ngayon. The return of the King and the kingdom. To which, I believe, kaya naman nakagawa ang tao ng mga gobyernuhan in the time past. It is because of their search or quest to have a government. But parang naging prototype na lang siya ng gobyerno ng Diyos. Pero it was all governed and ruled
and ordered by man. So somehow, ang nangyari is that yung kaharian ng Diyos ay hindi talaga na-serve yung purpose kasi kaharian na ng tao ang siyang nangibabaw. Ibig sabihin, that the mindset of man, yun yung naipasa sa tao ngayon din. Hindi yung kaliwanagan sa gusto ng Panginoon para sa atin. To which, alam natin, mula pa nung Genesis, gusto niya na magkaroon ng dominion. Gusto niya na magkaroon ng kingdom. Ibig sabihin, gusto niya na ang kaharian niya ang siyang paring, kumbaga, prominent and dominant sa mga tao. Na alam natin kung bakit nabigkas sa Biblia that I am a jealous God. Siguro naman, kasi siya ang may may-ari sa atin pero iba-iba yung ginagawa natin. Tama ba? Oo, mapagmahal ang Diyos. Pero siyempre, He wants ownership. And I know you understand that. Kahit ikaw anak mo yan, hindi mo hayaan yan. Kahit masama nga ginagawa, anak mo pa rin yan eh. Pero there is such a disappointment. May disappointment. So, ganun din ang Panginoon. When man created government that was not in line with the will of the Lord, doon nagkaroon ng somehow distortion and chaos na nangyayari sa panahon hanggang sa panahon natin. To which God wants to have a stop of these things. Gusto niya maputol, matapos itong mga bagay nito sa panahon ngayon. So, what we will be talking about is the series number 8, the return of the King and His kingdom. All God wants for you and for me is that He takes over again. Yung gusto niyang manguna ulit, maghari ulit, samahan tayo at ang kanyang kaharian ay makapangyari sa ating mga buhay. To which alam natin, ang kaharian ng Diyos ay talagang gusto niyang i-present at maranasan ng mga taong nilikha niya. So sa Luke chapter 4, verse 43 in the Amplified Classic, sabi nga rin dyan, but He said to them, okay, this is Jesus speaking, I must preach the good news, the gospel of the kingdom of God, to the other cities and towns also, for I was sent for this purpose. Okay, intindihin po natin, I must preach, I must tell everyone that I came to preach the good news. I came to bring the gospel of the kingdom of God. Dumating ako para aking ipangaral, para aking iparanas ang kaharian ng Diyos kahit saang mga lugar na ako'y pumupunta. At ako'y pinadala sa ganitong layunin. All God wants is that siya mismo ay maranasan ng tao at ang kaharian niya ay ma-enjoy ng tao. So, kung titingnan natin kung bakit dumating ang Panginoong Hesus, it is just to present again what was the lost kingdom, to be not lost again. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus. Kasi, in the time past, there were glimpses of the kingdom of God. Kung makikita natin ang istoryahan sa Old Testament, di ba ang kaharian sa Israel ay nahati sa dalawa, yung Judah, tsaka yung Jerusalem. So, gusto ba ng Panginoon yon? Merong north, may south. But it's not the will of the Lord. It is because men are looking for something, pero overboard sila. Ibig sabihin, lumampas. Kumbaga sa binibigyan ka na nga, hindi mo pa gawin kung anong tama. That is why, di ba, nag-clamor sila for a king, kaya na-i-install si King Saul. And then, the next king is King David na. So, doon pa lang nagkaroon na ng problema dahil si King Saul hindi naman talaga umayos ang pamamalakad eh. Diba? Kaya siya na-disqualify. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, yan, lusubin mo yan. Wala kang itira dyan.
Lahat ng hayop patay, lahat ng bata patay, lahat ng tao patay, lahat patay. Pero anong ginawa ni Haring Saul? Kinuha niya yung hari, preserve niya, tapos kumuha pa siya. Siyempre, hari ka, dapat alam mo kung ano yung ginagawa ng mga tao mo. Hindi ba siya rin na nag-utos na, sige, you get the best out of that territory and bring it. And so, magiging dahilan ko na lang kay Lord, i-offer ko to. No? Kamumaraan ng tao. Ibig sabihin, ano to, suhol? So, alam natin at sumablay. Sumablay ang mga tinayong kaharian ng tao. Hindi ng Diyos eh. Ng tao, yung gobyerno ng tao ang sumablay. Kaya maraming ginawang types of government ang tao. Na hanggang sa ngayon, we are trying to insist that this is the government that God wants. Lalo na yung democracy. Nakala natin it's fair for everybody kasi there is freedom of speech, di ba? Freedom of expression, to which men are men. And all they wanted is that men are heard, men are receiving something, men are enjoying a lot of things, to which yun naman ang gusto ng Panginoon. But, again, nag-overboard. No, yung gusto na ng tao na i-rule out ang kalooban ng Panginoon. That is why, minsan, sa mga damdamin natin, yun nangyayari sa Israel at sa Syria ba yan? Gaza. Di ba, unang umatake ang mga Gaza, yung mga Hamas. So, gaano karaming Israeli ang namatay, pati ilang mga kababayan natin na damay. And then, nag-counter-attack ang Israel. And then, many have died. Properties, lives, those small kids, mga bata, pati mga hayop, wala talaga. As in, kung isipin natin, that is why ang revenge ay talagang yung paglinis pag-annihilate at talagang as in wala na magagawa ang kalaban. Talagang paparalyze at ipapamukha na ito'y bayan ng Diyos. Ngayon, meron tayong batas na human rights, di ba? It's democracy. We have the rights, yes. But our rights are supposed to be what is right with the Lord. Amen? Kaya ang nangyayari, minsan yung right natin, hindi right ni God eh. Hindi siya nagtutugma. Yung tama lang sa atin, yun yung gusto nating tama. Pero yung tama sa Panginoon, hindi natin tinatanggap. So, ganun ang nangyari. Nangyayari ito, nakikita natin, there were revenge. Okay, this is revenge and this is retaliation by the nation of God. And then, we see kabit-kabila ang criticisms and mga bagay. It is because it's unhuman, di ba? Unhuman practice. But actually, if you will just read the Bible, you will really understand. We will really understand. The will of the Lord is that no enemy will exist. Kasi even the roots should be uprooted. Tama? Kasi pag hindi na-uproot yan, may tawag doon? Remnant. Okay. Kumbaga, yung masama, hindi mo pinutol talaga, uusbong pa yan, sisibol pa yan. So, marahil, ganun ang mindset ng tao ngayon. It is because
That is that is their reasoning of the kingdom of God. Hindi yung papayag si Lord na mamatay ang mga bata. Pero why is that God is allowing these things? For people to know there is a God who brings justice, and the justice is that whoever is an enemy will not exist and will never exist anymore. Okay, so that is why Jesus came. To bring to light the purpose of the kingdom. Ano ba ang kaharian ng Diyos na gusto ng Panginoon sa ating lahat na maranasan? So, He wanted that these things be returned. Maibalik sa ating lahat. So, binasa natin yung Luke 4:43. Now, iisa-isahin ko po ito, mga facts and mga truths about what we will be learning from here. Sabi nga nun, historical educational process paints the concept of kingdoms in a negative light due to experiences with corrupt kings and kingdoms in the past. So somehow, kaya siguro naging ganon dahil hindi nga naputol eh. Dahil yung mga karanasan sa mga corrupt na hari at corrupt na kaharian nangyari in the past, nangyari mga nakalipas. So, kaya somehow, kinakapi pa rin. It is historical process. Even though, kung isipin natin, it should not be repeated, but the history repeats itself. Okay? Another slide, sabi nga to many people, in their limited understanding, a kingdom is simply a dictatorship in the hands of a family. Okay? Ang kaharian daw ay dictatorship. To which alam naman natin, it should be a dictatorship in the hands of our God. Okay? The message of Jesus Christ 2,000 years ago was the promotion and establishment of a dictatorship with Himself as the dictator. Ito ang tanong sa atin. Papayagan ba natin magdikta ang Panginoong Hesus sa atin na alam natin gusto niya ang kabutihan sa atin kaysa kasamaan sa atin? Kasi ang mga naging dictator noon, alam natin ang dinidikta nila ay puro kasamaan. Ang kanilang inilalabas sa kanilang mga damdamin ay violence, corruption. Nobody will really go up in life or reach prosperity in life. They are just the ones who will prosper. But here, when Jesus came, He wanted that everybody becomes prosperous in life. Amen? So yun yung mensahe, kaya siya pinadala ng Panginoon. Bakit siya pinadala? Ano yung layunin niya eh? Maibalik sa atin yung buhay na gusto niya talaga para sa atin, dinisenyo para sa atin. That is His promotion. And He wanted that He will be the one who will dictate our life. Siya yung magdidikta sa mga buhay po natin. And then, next slide, sabi nga nun, He called Himself a king, and He said He came to bring back to earth a kingdom. That is why, kung isipin natin, it's not just His claim, but He is really the one. He is the king. And He is bringing back to us the kingdom. And if us knows, nakakaalam tayo, ano ba talaga ang layunin ng Panginoon, bakit siya dumating? Kumbaga, isipin natin, ay para makapamuhay ako ng maayos. Para ang buhay kong ito hindi nakatulad ng dati. Maraming kasalanan, kasamaan, kadiliman nangyayari sa paligid, pero ang gusto niya, nandun ako sa kaharian ng kaliwanagan. Hindi ako kinakain ng kasamaan, hindi ako dinodominahan ng kung ano-anong kawalangyaan. But it is the will of the Lord that He will be the king and that He is bringing the kingdom unto us. The ultimate key to successful human earthly government is the
restoration of a king and a kingdom on earth, albeit a righteous, benevolent, and good king. Okay? Ito lang talaga yung ultimate na susi. Okay? Yung pinaka-susi ng matagumpay na gobernuhan. Yung ma-restore ang hari. Pero ngayon, kung titignan natin, ang Panginoon kaya naghahari talaga sa atin, sa buhay ng iba, nakakasama natin. Kasi kung ganun na mangyayari, alam natin, mararanasan natin ang katwiran, kabutihan, at mararanasan natin ang mabuting hari. Ibig sabihin, gusto niya talagang ipadama sa atin kung sino siya. Next slide. So we must bring back the king. Tingnan niyo po. We must bring back the king. This king cares for his citizens. His rule is a righteous rule. We can put somebody in power, but we cannot be made sure kung sila ba ay talagang mamumuhay or magpapamalakad ng matuwid. Again, we are on this earth, but we need to understand who is supposed to be reigning and ruling in us in this earth. Yes, we have certain authorities that we need to be under and submitted to. Siyempre, nandiyan ang presidente. Pag nasa isang lunsod ka, ang mayor mo, sa lalawigan, mayroon kang gobernador, mayroon kang mga konsyal, pag nasa barangay ka, may mga kapitan ka at kagawad. But there is nothing like being ruled by a righteous ruler, our Lord Jesus Christ. So the kingdoms of this world must accept the kingdom of the Lord and of His Christ. The original and ideal king and kingdom are superior to all other forms of government. So alam natin na ang kaharian ng Panginoon, kaharian ng mundong ito ay dapat tanggapin ang kaharian ng Diyos. Hanggat walang karanasan sa hari at sa kaharian ng Diyos, hindi mababago ang gobyernohan ng mundo. Pero kung tayo individually, we know who is our king and where we belong as citizens of the kingdom of God, then we should be somehow be an example of that kind of a life, that we are living the kingdom life. Kasi kung hindi tayo impluwensyado ng hari natin, hindi rin tayo makaka-impluwensya. Hindi rin malalaman nila anong kaharian, anong buhay meron ka. Kaya nga nakakalungkot, maraming mga mananampalataya ay kulang sa patotoo. Yung hindi nadidistinguish kung sino ang Diyos sa kanila. And it must be if the king is the one that is ruling and reigning and dominating our lives, and His kingdom is the life that we are enjoying from Him, then it should be a different kind of a life. Tama, no? Mas iibang buhay. Hindi siya yung parang nagkukumahog. Alam ko, we have to work hard. But working hard without God is nothing. Lahat tayo, we wanted to earn. But we can earn more with our King. If we are really working for the King. Di ba? Yun yung konsepto na hindi nakukuha ng maraming mananampalataya. It is a really a privilege
to be of service to the King of Kings. Yung opportunity na mapagkatiwalaan ka ng gawain ng Panginoon. Sabi ko nga, Panginoon, salamat dahil nandito ako. I know not everybody are called to be like me, but I pray that everybody will know their purpose and their calling. And they choose to be chosen. Isa sa mga preaching ko ng Sundays, di ba? We choose to be chosen. Ibig sabihin, pinili natin maging pinili talaga. Dahil kung tayo pinagkakatiwala ng isang bagay sa gawain ng Panginoon, bless yun. Pinagpala yun. So, hindi natin dapat binabaliwala o minamaliit yung ginagawa natin sa Diyos. So, again, pag sa hari tayo nagsisilbi, we don't serve lax. Ang tawag nun? Para bang, ano lang, easy lang yung para bang walang dating, walang bigat, ganun. Pag hari ang pinaglilingkuran mo, di ba, all out ka? You always wanted to impress the king. So, naiiba yung attitude. May sigla, may pagpupursige, may gagawin mga bagay na alam kong uncomfortable pero ginagawaan mo siya ng paraan pero tinutulungan ka rin niya. Kasi ang hari at ang kaharian ay supplied ka rin naman. So, yun ang maganda, no, na mainam na nakikita natin na ang gobyernohan sa mundo ay superseded ba yan ng government ni God. Ibig sabihin, siya yung nasa top. Okay. Next slide tayo. His original purpose and plan, ito po, was to extend His invisible kingdom of heaven to earth through His offspring in His image, mankind, and to rule through man as a heavenly agency. So, yun talaga ang original plan and purpose niya, na extend yung kingdom niya sa pamamagitan natin. Ikaw at ako, dapat tinatanggap natin we are citizens of the kingdom of God. Hindi lang tayo citizen ng Pilipinas. Pag matanda ka, may senior citizenship ka. Pero again, ang citizenship natin, first and foremost, that is supposed to be the top, that we are citizens of the kingdom of God. At gusto niyang i-extend yung kingdom na yon dito sa lupa sa pamamagitan natin. And how can man and other people will know if the kingdom of God is existing, if the citizens of that kingdom is not doing anything? Okay? So in essence, with God's kingdom on earth, His territory through all mankind, we would be rulers under the ruler. So, ibig sabihin, tayo yung nasa authority. And we know, as being given the authority, we are supposed to be the one that eliminates the evil works. We will not allow sin to dominate in our life and in other people's life. Kaya, tayo yung mga agents ng kalangitan para yung evil ay hindi nagdodomina sa ating buhay at sa ibang mga buhay. So yun po yung ating dapat maintindihan dito. Next slide. Once we are under the rule of this gracious, merciful, benevolent, loving, caring King, tingnan niyo po, kung ito'y totoo sa atin, He takes personal responsibility for us. Not as servants or serfs, but as family and royal children.
Okay, ang sarap nitong pakinggan, ano? As family and royal children. Kasi nasabi yan sa Peter, di ba? We are a chosen generation, a royal priesthood, His own special people. So kung isipin po natin, if we are under the rule of the King, ibig sabihin, He's the one who is in control of this life, then He takes personal responsibility in this life. If He is really ruling, sagot ka ng Diyos, sagot ka ng hari, sagot tayo ng hari, kung tayo ay talagang 100% sa Kanya. Okay? Maganda na ganito yung karanasan natin na alam natin ang Diyos. Tama na, nadinig ko kanina si Kuya Eloy, sabi niya ganun, mabuti ang Panginoon. Hindi siya nagpapabaya. At sabi niya, marami pa. There's still more. Which is, alam natin, pag inilagak na natin yung buhay natin sa hari, ipaparanas niya yung kaharian niya. Next slide. This care of the citizens by the king is a concept called kingdom welfare and describes the king's personal commitment to look after the needs and wants of his citizens within his land. Okay? Kung tayo po ay kabahagi talaga ng hari at ng kaharian niya, then we will enjoy kingdom welfare. Ano ba yung welfare? Sa Tagalog, anong welfare? Kapakanan, sa kapakanan. So, ibig sabihin, prioridad niya tayo. Kapakanan niya na tayo ay pag-ingatan, bigyan, tulungan, pangalagaan, pakainin. Okay? So, dito pa lang mabubuo na ang ating mga konsepto, no, na sa hari at sa kanyang kaharian, malabo sa akin na manatiling umuupa. Tama? So, ibig sabihin, sa kapakanan niya, sa kapakanan natin, pagbibigyan niya tayo ng ating kailangan. Kasi alam naman natin ng Diyos ang needs natin. Food, clothing, and shelter. Di ba? Yan ang needs. Pero hindi lang yung needs ang gusto niya ibigay. Pati yung wants. Pero wag lang natin unahin yung wants. Kasi ang gusto niya, maibigay niyo muna yung basic needs natin. Ang hari, hindi magdadamot yon. Bibigay niya talaga kung anong kailangan mo. Kailangan, alam mo lang na siya talaga ang naghahari sa iyo. Hindi niya pagdadamot yon kasi yun ang kalooban niya, yun ang plano niya eh. Mangyari ang kahari niya dito sa lupa kagaya ng sa langit. Mabigyan niya yung mga anak niya. Mabigyan niya yung mga citizen niya. Mabigyan niya yung mga disipulo niya. So, tayo yung makikinabang dapat, hindi yung ang problema, mas marami nakikinabang na ibang tao. Kaya nangyayari sa mga anak ng Diyos, may inggit. Bakit sila daming pera? Bakit sila malaki bahay? Bakit sila nakakabili ng ganyan-ganyan ganito? Pero kami, anak ng Diyos. Di ba? Nagkakaroon tayo ng malaking question mark. Pero we know that if He is in His place in us, right place in us, then He will really look after our welfare. Pupunuin niya lahat ng kulang. Bibigyan niya ang lahat ng kailangan. Ibibigay niya ang kanyang lahat ng kailangan. Next slide. Welfare is a beautiful word and describes something to be highly desired. It is a word that is used to express a king's commitment to his citizenry. So, welfare is in the blood of our king. Okay? Kasi 'di ba kapag
nagagamit kasi yung welfare. Actually, ang welfare ginagamit sa ibang pamamaraan eh. Yung sinasabing social welfare. Ano sa tingin niyo social welfare natin? Saan ginagamit yan? Kapakanan nino? Gobyerno. Hindi naman sa nag-uusga tayo. Pero ginagamit yan para magpapogi points. Welfare, which is self-centered. But welfare is not always self-centered. Welfare is always for others' concern. Okay? It is a word that is used to express a king's commitment. When he says, I am for your welfare. That is saying to us, I am for you and will be for you and will never be against you. Amen? Kaya nga, pag talagang ang hari at ang kaharian ay, kumbaga, sakop na sakop tayo sa buhay na ito bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano ang ating mararanasan mula sa Kanya. Again, kung bakit tayo ini-expose ni God sa mga bagay nito ngayon, for us to desire that the King will really take His place and the kingdom will really be experienced by us. Another one. Next slide. Malapit na po. In all true kingdoms, the concept of prosperity and national social services is called commonwealth. Okay, so ang gusto ng Panginoon, lahat masagana. Hindi lang po pagpasok ng taon, masaganang bagong taon palagi ang ating batian. Kundi gusto niya, kada pasok ng araw sa buhay natin ay karanasang kasaganahan. So, yun yung sa kaharian ng Diyos, yung tinatawag na commonwealth. Kung anong na-enjoy ng hari, na-enjoy din ng mga citizens ng kaharian. So, sa palagay nyo ba ang hari natin ay madamot? Di ba hindi? Kaya nga sinabi sa Biblia, sa Romans, di ba, we are joint heirs with Christ and co-heirs with Him. Tayo ay kasamang tagapagmana at mag-e-enjoy kasama niya ng mga mana ng kalangitan dito sa lupa. At hindi para gamitin para sa ating kapakanan. Mag-e-enjoy tayo at pag-e-enjoy din natin yung iba. So that is commonwealth. And we know, maraming gobyerno sa mundo ngayon o sa ibang mga bansa mayroong ganito commonwealth. Pag meron kang, siguro magre-research ako kung ano yung mga bansa na kingdom principle ang ginagamit nila. Wherein all people enjoys everything. I will research kung meron na. Sa ilang daang mga bansa na meron sa mundo ngayon. But it was really implemented during the time of our President Manuel L. Quezon. Everybody happy. Alam niyo ba yung everybody happy? They are all enjoying the crops. Kung nagtatrabaho ka sa hari, nag-enjoy yung hari, nag-enjoy ka rin. And everybody is enjoying one another's produce. So, yun po yung kaharian eh. Gusto ng Panginoon, masaya ako, masaya kayong lahat. Okay, everybody happy. So, that is commonwealth. Walang mayaman, sobrang yaman. Kasi sa panahon ngayon, parang gano'n eh. Yan yung nangyari sa, yan yung democracy. No, dahil batas ng tao, so nagkaroon ng discrimination. Ang mayaman para sa mayaman, ang mahirap para sa mahirap. Diba? Kaya meron tayong nadinig na preaching, di ba?
sa TikTok, natandaan niyo ba yun? Na may pinag-aralan kang tao, ang gusto mo mapang-asawa ay yung walang ginagawa, basurero, ganyan. Discrimination. It's the ano eh. Again, kung nabigyan lang siguro ng kaliwanagan yon, it's the principle of the kingdom eh. Na ayaw ng Panginoon mangyari yon. Kasi sa prinsipyo ng kaharian ng Panginoon, lahat pantay-pantay. Di ba? Siguro na-highlight lang yon, pero sa totoo lang, hindi naman yun talaga yung highlight ng mensahe eh. Alam mo, magagaling talaga ngayon ng mga tao. Kukuhanin yung sinasabi mo at gagawing TikTok content. At para mag-viral ka, sabihin, yun supportado niya yung yung maling pagkaka-preach, Sabi kong gano'n, tama nga naman yung iba. Yung isang pastor nagsabi, grabe naman bumato yung marami kapwa Kristiyano, binabato yung kapwa Kristiyano. Hindi mo napakinggan yung buong mensahe. Ang kinuha lang yung excerpt eh. Di ba? So magaling tayo doon. Sabi nga nung isang pastor, sabi nga buti pa si Jesus eh. Nung mahuli yung nangangalo niya, di ba? Tapos babatuhin. O sige, kung sino yung may kasalanan, siya unang bumato. Walang bumato, di ba? Pero parang ngayon, lahat malinis, lahat matuwid, gustong bumato eh. Yung bang kaharian ng Diyos ngayon? Ang kapwa Kristiyano. Kaya sabi mo, ba't kaya sa komunidad ng mga Kristiyano, ganito na hari ba talaga ang Diyos? O sila naghahari-harian sa kanilang sarili? Kung hari ang Panginoon, you don't take those things that are offensive and make it more offensive. You cannot render evil for another evil. The kingdom of God doesn't work like that. Ang evil dapat sinusuppress ng good. Overcome evil with good. So, sabi nga nun, that in a true ideal kingdom, however, all citizens' welfare is the personal responsibility of the king. So, ang ideal ng kaharian, kumbaga, ang hari ang responsible dito. So, ano ba yung mga kailangan natin? Sagot niya tayo. Kaya ang Kristiyano, ang laki ng laki ng pribilehiyo. 'Di ba tayo lang naman yung may access talaga sa Diyos Ama? At ang maganda rito, meron tayong mediator between us and God, that is Jesus Christ, our King. And we come to the Father. 'Di ba? So, kumbaga, siya na yung pinakapadrino, hindi naman natin kailangan magpadaan pa kila mayor, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang, nare-rebuke din ako dito sa binabasa namin sa Bible. Yung ngayon, nasa Daniel tayo, di ba? Habang binabasa ko, bakit nga ganun, Dapat yung hari ang nagpapatawag doon sa mananampalataya. Kasi kailangan niya yung expertise ng taong yun. Di ba si Daniel nakaka-interpret ng mga dreams? So, gano'n ang ginagawa. Even though nasusulsulan yung hari, pero yung nasusuppress nung galing nung Kristiyano dahil ang pinaglilingkuran ay hari ng mga hari. Ngayon, iba na. No. Pupunta ka siyempre sa Oo. Tapos, bigay ka ng letter of solicitation. Hindi, okay lang mag-imbita. Hindi na sa darating, hindi dumating, wala nang problema eh. It's no big deal. We are not trying to make pogi points sa ating official. And all we just need to do is just be a responsible citizen of the kingdom. And eventually, we will be revealed who we are. And these people will call us. Kung babasahin niyo yung Isaiah chapter 60,
kung paano ang mga hari ay pumupunta at nagiging tagapaglingkod ng mga taong nasa Panginoon. It is because people or those people who are in authority will recognize the authority we have. Ang problema, na iba na eh. Okay? Mga pastor ngayon, laman na ng So, ito ang dapat natin gawin. Next slide. Our best alternative is to return to the original governing concept of God the Creator, which is what? The kingdom concept. Yung konsepto ng kaharian. Ano ba ang meron sa kaharian ng Diyos? Bakit, kung babasahin natin ang New Testament, why is that Jesus will always talk about the kingdom of heaven, the kingdom of God is like this, the kingdom of God is like this, the kingdom of heaven is like this, the kingdom of God is this. And He wants to present Him as the King and the kingdom's benefits for those who will follow and who will stick with Him. So tayo po ay, kumbaga, dinadala ng Panginoon para ibalik siya sa pwesto niya. At kapag nangyari yon sa mga buhay po natin, alam natin hindi tayo talo. Mas lalo tayong makikinabang, mas lalo tayong pagpapalain. At mas lalo nating mararanasan kung ano ang meron sa hari natin. And I don't want every one of us to be a stranger to the King of Kings and the Lord of Lords. And magiging totoo yun John 14:6, di ba? Sabi nga nun, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. So, if we can just bring the King back, then He will show us the way, and He will show us the truth, and He will show us the life. And we can always be pleasing unto the one who has brought us really here, our God the Father. Dalawang last verses. Luke 17:20-21. Now, when He was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, He answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Okay. Malinaw ito. Nor will they say, see here or see there. For indeed, ito dapat natin intindihin. The kingdom of God is within you. Kaya bakit tayo mamumuhay ng parang estranghero sa kaharian ng Diyos kung alam natin nung tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, nandiyan na at in-instill na, kumbaga sa computer, naka-download na siya, or apps na siya, o system na siya, na nasa sayo at nasa sa akin, nasa mga tunay na mananampalataya. And it doesn't come with observation, pag ganito nangyari, kaharian ng Diyos ito. Hindi. Or nakita ko doon, itong ginagawa, kaharian ng Diyos ito. O nakikita ko dito, kaharian ng Diyos ito. Kumbaga, hindi ganun eh. It is, we need to look in us. It is in us. Diba? Kaya nga pag nananalangin, hindi dapat palagi nakatingala. Dahil ang kinakausap mo, ang Diyos mo na nasa sa iyo eh. Lord, kailangan kita. Nandito eh. Bakit sinasabi ng Diyos, the word is near you, in your mouth and in your heart? Bakit? Kasi He doesn't want us to be afar and having a space to experience His word. It is near us. It is within us actually.
The kingdom of God is within you. And why not look into the very in our souls? And if He really lies there, the King, we can really enjoy the kingdom. Another one, last one. 1 Thessalonians 2, verse 12. And this is what is the will of the Lord, that you would walk worthy of God, who calls you into His own kingdom and glory. That we will walk worthy. In all the days of our life, we walk worthy of God, who has called us into His kingdom. Bakit isinuin niya tayo sa kaharian niya? Para makapamuhay tayo ng karapat-dapat sa Kanya. Alam niyo, ang sarap pag-aralan, ang sarap pagbulay-bulayan ng mga bagay na sinasabi ng Panginoon patungkol sa kaharian at siya bilang hari natin. Ang pinaka-ultimate na gusto niya mangyari ay talagang experiential ito sa buhay natin. We are not just speaking about the kingdom, and we're not just speaking about the king, but it has been a life that we are living. And it's really a testimony in itself na buhay ang kaharian ng Diyos sa iyo. Kasi kitang-kita naman, yung lakad mo, nasusuklian ng mga kailangan mo. Yung mga kailangan mo, hindi mo inintindi masyado kasi pinupunuan. Sabi ko nga sa worship team nung Sunday, sabi ko, the things na nagagawa nyo ngayon, very obvious lang talaga yung grace ni Lord. Kasi, sabi ko gano'n, mabait lang talaga ang Panginoon sa atin. Nagagawa pa rin natin ang mga bagay nito kahit na kulang-kulang tayo sa ating pakikisa sa Diyos. Pero how much more if we are really in line with God and in His will? Siguro kakaiba yung mararating natin. Talagang hindi lang siya sinabi ng Panginoon na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. But it is a true experience that His kingdom has really come in us and that His will is always been done and we see heaven here on earth. Ang kaharian ng Panginoon ay gusto niyang buhay na buhay sa atin dahil nasa sa atin na ito eh. Ngayon, ang tanong, ito bang kaharian ng Diyos? Hayaan nating mahayag sa mga buhay natin. Or magiging selfish pa tayo na, basta ako, part ako ng citizen. Bahala na iba. Well, Commonwealth. Isipin niyo nila yung Commonwealth. Pag pinagyaman ka ng Diyos, pagyayamanin mo din dapat yung iba. So, hindi lang sa iyo, kundi pati rin yung iba. Amen? So, there is supposed to be a kingdom experience and a kingship experience in us because He wants that He will return as King and experience more of His kingdom. Sige po, tayo po'y tumayo. I hope you got something from what I've shared. Thank you, Lord. Next week, ang pag-uusapan natin is all about the kingdom concept. Ganda ito. Paganda ng paganda. As in ako, na-excite ako kasi habang inaaral ko siya, minemeditate ko,
And na-enhance siya kasi nagbabasa kami ng mga books sa old, tapos nagbabasa rin ng books sa new. Sabi ko, tignan mo nga naman na how God exposing things personally for us to understand our stand as sons and daughters, as citizens, and as disciples of the Lord Jesus Christ. So, all we need to do is just continuously be hungry and thirsty. Sabi nga ng Bible, ang uhaw at gutom, pinupunuan. They shall be filled. And sabi nga, if we can just remain poor in our spirit, ibig sabihin, we just desperate of Him. Sabi nga, there is the kingdom of God. So, we can always be qualified. And I pray that the church, Life and Peace Believers Community, will all be qualified to experience the King and to experience His kingdom. And we will not be a total stranger. Kasi yun talagang gusto ng Diablo yung nadideprive ka ng kaalaman kung anong meron na ibinigay na sa'yo. Di ba yung parang yung namuhay ng pulubi. Tatanda mo, hindi ko alam kung alam niyo yung istorya na merong isang homeless guy sa ibang bansa na may iniwan sa kanyang bag and hindi niya inopen yun. Tagal ng panahon. So dumating yung panahon na namatay siya. Namatay pa rin siyang homeless. And to na-discover ng mga kumuha sa kanya that he should not be living like that because of the wealth that he has doon sa kanyang cart. Naka-cart yun Nung buksan yung bag sa cart, grabe, ang daming pera. Alam nyo, minsan, gano'n ang ginagawa ng demonyo Ayaw niyang pabuksan yung bag para hindi mo madiscover na meron ka palang mga yaman na pwede mo magamit para maisalba ang buhay mo at maging maganda ang buhay mo dito sa lupa. So, let not the enemy steal from us. But let God reveal Himself more and more in the days to come. Because surely we are looking forward to really experience the kingdom of God in heaven, or as it is in heaven, it will be in us here on earth. At maganda yung team natin, fit for the kingdom of God. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa lahat ng mga bagay nito na iyo pong pinahayag sa amin ngayong gabi. Totoo, Panginoon, na ang iyong layunin ay para ipahayag ang kaharian mo na dapat aming nararanasan dito sa lupa kagaya ng sa langit. Ang aking dalangin, O Diyos, sa iglesyang ito, ang Life and Peace Believers Community. I pray, Lord God, na marami kami na magiging may desire at may hunger, may thirst para diskubrihin ikaw, aming bilang hari at ang iyong kaharian. Dahil dami na rin Kristiyano, Panginoon, ang nadideprive ng mga benepisyo at nagagapi ng kaaway dahil sa kulang sa kaalaman. Totoo yung sinabi mo, Lord God, that people perish. Your people perish because of lack of knowledge. And they also reject the things of yours to take over our lives. That is why mas marami ngayon na nagiging biktima kaysa nagiging victorious. But we are here. We choose to be victorious all the way. And I pray that you will sustain us
because we know your grace is sufficient for every one of us. So Lord, we lay down our lives unto you. We humble ourselves before you. At aaminin namin honestly, Lord God, we need you every day in our life. Kailangan ka po namin. Kailangan namin ng presensya mo. Kailangan namin ng kapuspusan mo. Kailangan namin ng biyaya mo. Kailangan namin ng katalinuhan mo, ang tulong mo, ang kalakasan mo. Ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon, ibuhos mo sa amin para makapangyari ang kalooban mo araw-araw sa aming mga buhay. At alam namin, O Diyos, hindi mo kami dinisenyo para lumubog o bumagsak, kundi umangat at umangat at umangat. Lord, that is what you have said, from glory to glory. So here we are, God, and all we wanted is that you take your place. You take your rightful place, Jesus, in this very hearts of us. Be the Lord, be the King. And with that, Lord God, we know we can glorify our God, our Father God, who is in heaven. So Lord, take over this life, and I pray that we will surely enjoy the benefits of the kingdom, and we will surely see also that all of our needs are met, and even our wants are all provided for. Salamat sa pagkakaalam namin, Panginoon, na you are always concerned for our welfare. And all you wanted is that everybody in your kingdom has that commonwealth. We enjoy such prosperity. And that prosperity is not just for us. It is for others to be blessed as well. So Lord, gamitin mo kami, gamitin mo iglesyang ito na daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa maraming tao, habang kami ay patuloy na nanagana sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa mga kapahayagan mo ngayong gabi, at alam namin sa piling mo, maayos po ang aming kalagayan, at anuman sakit at karamdaman, alam namin pinagaling mo na ang lahat ng ito. Hinipo mo ang aming mga pangatawan at inaalis mo sa aming mga kapatiran kung anuman yung nakakabagabag sa kanilang mga pangatawan, and we call them healed and whole in the name of Jesus. And I thank you also, Lord God, we address our needs, and we believe, Lord God, you are there to provide every need, and with you, Lord God, you will supply, you will be so pleased, Lord God, to bless your children. So here we are, we know, hindi kami magkukulang, anuman yung mga kailangan namin punuan, mapupunuan po namin. Supernaturally, you will provide. Dahil alam namin, ang mga ibon hindi mo pinagkulang, ang mga bagay-bagay na nasa lupa, hindi mo pinagkulang, anuman ang mga bagay, Panginoon, na kailangan namin, hindi mo rin kami pagkukulangin. Salamat, O Diyos. At sa mga bagay po na gagawin pa po namin, sa mga relationships po namin, alam namin, Lord God, pagyayamanin mo rin ito, ikukunik mo kami sa mga tamang tao. Salamat, O Diyos, dahil alam namin, ang buhay ay paangat, ang buhay ay sasagana, ang buhay ay uunlad, ang buhay, Panginoon, ay patuloy na aangat sa piling mo, aming hari, sa piling din namin, Panginoon, sa iyong kaharian. Salamat sa gabing ito. Salamat sa mga kapahayagan na iyong mga salita. Samahan mo kami at patuloy kaming lumago sa aming pakikipag-isa sa iyo. We bless you, we honor you tonight. We give you all the praises and all the glory, Lord God. We love you, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much. Well, you are the blessed of the Lord. Thank you for coming. At makita-kita tayo sa linggo. Sa panibagong buwan. Linggo, bagong buwan na eh. It's December.